Hello, good evening and good morning. Good morning and good evening. Ito po si Richel. Kamusta po kayo mga kababayan ko? Kamusta po kayo mga taga Luzon, Visayas at Mindanao? Mga OFW, kamusta po kayo? Sana okay lang kayo dyan. Nakapagkape na po ba kayo? Meron nga pala po akong isang video dito about kay Sarah na naman. About sa press conference ni Sarah na kunikwento yung kanyang paghahay ng subpoena sa kanya. Panoodin po natin. Mabalik sa inyo para pag-usapan natin ang isang napaka-controversial na nangyayari sa ating bayan. May nilabagbahong batas ang ating Vice Presidente sa nangyaring press conference noong November 23. Yan po yung sinasabing dawn press conference. No? Alauna po yan, mga alas 2 ng madaling araw. Establish lang ho natin ang facts. Nagkaroon ng press conference ang Vice Presidente. Ang tinawagan niya ay ang members ng press corps ng Office of the Vice President. Merong iba dong sumama na mga kolumnista at merong mga nagtanong. So, yung mga yan ay subject ngayon sa isang subpoena ng NBI at tinatanong nila kung talaga daw totoong nangyari yung press conference. Ay alam mo nyo, madali namang establish yun, no? Kasi nagkaroon ng recording at ang bawat media organization, in-upload nila sa kanilang YouTube channel. So, yun ang ebidensya. Bakit iisa-isahin pa yung members of the media corps ng Office of the Vice President, no? Isa ho yan, nagsimula na ho ng pagtatanong ngayon, ang gusto nila daw ay ma-establish kung totoong nangyari yung press conference. Mahirap naman hong hindi totoong nangyari yon dahil ang daming proof, no? So, ang tanong natin ngayon, meron ho kasing binitawan dong salita ang Vice Presidente. Hindi ho eksaktong, marami actually sinabi siya doon. Pero ang tingin ko na napukaw ng atensyon ng administrasyong ito ay yung sinabi niyang, if something happens to me, then if something happens to me, yung exact words, siguro ilalagay natin dito sa baba, no, para makita ninyo. Pero in effect, ang sinabi niya, if something happens to me, I will make sure that, hindi naman ho niya sinabing I will kill. Diba? Parang if and then, conditional. Conditional yung statement. Bakit ho niya sinabi yun? Di pa paggalit ka? Pag nangyari sa akin, pag may nangyari sa akin, sisiguraduhin ko, alam ko kaagad kung sinong tumira sa akin. 'Di ba sa kwentuhan? Oy, ganyan nga pag may nangyari sa akin, alam niyo kung sino sisisihin. Hindi ba 'yon a defense mechanism na sinasabi na kung tatargetin niyo ako, sandali lang. Ibabalik ko sa inyo ang pabor. Pinatay ko? Hindi, nagsabi lang ako. May action? Sabi daw nila, malisyoso daw. Ay ang naglalagay ho ng malisya, 'yung nag-i-interpret. Pero dapat ang mas may karapatan, yun nagsasabi. Ano ba sinabi niya? Sinabi ba niya, papatayin ko kayo? Wala hong ganon. So, una yon. Pangalawa, yung response ng National Security Advisor na sinasabi niyang it's a serious and a matter of national security. Pwede sa anggulo na yung sinabi na conditional statement, pero paano magiging national security threat yun? Ang Vice Presidente, the second highest official in the land, was the one who said that. Ang hindi pa natin nalalaman, no? Ang hindi sinasabi ni Vice Presidente, ano bang nangyari sa kanya nung birthday niya? At meron siya ditong linya sa liig. Ay, bayaan na po natin si Vice Presidente ang magkwento nun. Akala ko ho yun, may sakit eh. At nagpaalis ng thyroid, hindi naman pala ho. Pero hindi ho ako ang magsasabi sa inyo niyan, no? So,
Ang sabi ni Vice Presidente, oh, I was taken out of context, no? Kasi meron silang pinipinta na naman na naratibo na very malicious pero lacking in logical content, no? Sabi niya ganyan. So, sinabina na si Vice Presidente noong November 26, no? Sunod-sunod ho yan. Tingnan niyo yung sulat ng sabpina, ha? Ang sabi dun sa sabpina, ay ilalagay ho natin dito sa sabpina, you are hereby commanded to appear. Ay, yun naman hong NBI head retired judge, sir. Second highest of the land, second highest official of the land, susulat ho kayo ng ganon. Hindi ho ba mali? Hindi ho ba dapat ang NBI ang pupunta sa office, sa tanggapan ng Vice Presidente? Ang ginagalang na lang ba ho natin ay ang Presidente? Abay, tingnan ho naman natin, no? Ang mandato ng Vice Presidente ay malaki. Huwag na nating i-compare sa Presidente, pareho sila may mandato. Eh bakit ho hindi rin respeto ang second highest official of the land? Bumabalik. Ayun nga po, ano, yun nga po yung kwento niya. Sa, November pa po yung nangyari, nag-press conference si Sara na madaling araw, alas 2 yata, 2 a.m. Ayun nga po, na nagalit na, yung kwento po yung nagalit na si Sara Duterte dahil gawa nung kanyang, yung kanyang kasama na judge na yun nga yung transfer siya dun sa ibang sa ibang facilities na detain. Nagalit po dun siya. Pero ang bottom line po dun ay ang bottom line po nito lahat ay ito po yung agenda po ng ito po yung isang agenda ng alam niyo na kung sino, mga lefty. Ito po ay kanilang mga plano at ito yung mga scripted. Ang tanging hangarin po nila ay ma-abolish si Sara Duterte para po hindi maging eligible sa pagtakbo po ng as a president po ngayong coming 2028 as a president. Yun lang po yun. Kasi malaking tinik po si Sara sa kanila. Si Sara Duterte po ay isa pong maayos at mabuting tao na hindi nabibili ng salapi at may prinsipyo. At una-una po doon may malasakit po sa bansa. Kaya po isang tinik po sa kanila si Sara Duterte kung hindi nila i-abolish o tatanggalin si Sara Duterte. Yun lang po yun. Yun lang po ang buong buong kwento nun. Nagaan sila, nagtutulong-tulong para pabagsakan si Sara Duterte. At para magawa nila yung plano nila, yung alam niyo na, yung pangungurakot. Kita niyo naman sa mga balita ngayon, di ba? Naririnig niyo naman. Ito lang po. Until next time po, sa next video po. Mabuhay kayo. Ingat po kayo. God bless po.